Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Ma'am Ninya Bonita Yu Figueroa, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9 na maghahatid na naman sa inyo ng karagdagang kaalaman. Para sa linggong ito, ang tatalakayin natin ay tungkol sa karapatan at tungkulin ng mamimili na nakapaloob sa Module 5. Uunahin natin ang pagtalakay sa mga karapatan ng mamimili. Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya o Department of Trade and Industry ay naglabas ng 8 karapatan ng mga mamimili upang maging gabay sa kanilang transaksyon sa pamilihan. Ang una ay ang karapatan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan. Ito ang pagkakaroon ng sapat na supply at tamang presyo ng mga pangunahing bilihin o produkto. May karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, masisilungan, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at kalinisan upang mabuhay. Kailangang tiyakin ng pamahalaan na ang mga ito ay sapat at may mga abot-kayang presyo. Ang ikalawa ay ang karapatan sa kaligtasan. Ito ang pagkakaroon ng tamang impormasyon hinggil sa produkto o sangkap nito. May karapatang bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan ka laban sa pangangalakal ng mga panindang makakasama o mapanganib sa iyong kalusugan. Ang mga produkto ay kailangang aprobado ng mga ahensyang nangangasiwa sa mga ito. Ang ikatlo ay ang karapatan sa patalastasan. Ito ang pagkakaroon ng angkop at hindi mapanlinlang na patalastas hinggil sa produkto o serbisyo. May karapatang mapangalagaan laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etiketa at iba pang hindi wasto o hindi matapat na gawain. Ito ay kailangang malaman ng mga mamimili upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba. Tandaan na hindi sukatan ang pagiging sikat ng mga produkto. Ang katiyakan sa kalidad ng mga ito ang mahalaga. Ang ikaapat ay ang karapatan sa pagpili. Ito ang sariling pagdedesisyon sa pagpili at pagbili ng mga produkto o serbisyo. May karapatang pumili ng iba't ibang produkto at paglilingkod sa halagang kaya mo. Kung ito ay monopolisado ng pribadong kumpanya man, dapat na magkaroon ka ng katiyakan na kasiyasiyang uri at halaga ng produkto nila. Walang sinuman ang maaaring pumilit sa mamimili sa mga produkto o serbisyong kanyang tatangkilikin. Ang ikalima ay ang karapatang dinggin. Ito ang pagkakataon na mapakinggan sa mga hinaing tungkol sa mga produkto o serbisyo. May karapatang makatiyak na ang kapakanan ng mamimili ay lubusang isa sa alang-alang sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Ang anumang uri ng pag-aagrabyado sa mga mamimili ay dapat bigyang pansin. Ang ika-6 ay ang karapatang bayaran at tumbasan ang anumang kapinsalaan. Ito ang karampatang kabayaran sa depektibong produkto na nakadulot ng pinsala o peligro. May karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan na nagbuhat sa produkto na binili mo. May karapatan kang mabayaran sa anumang kasinungalingan o mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibibigay o ipinagbili kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat na magkaroon ka ng walang bayad sa tulong sa pagtatanggol sa hukuman o ng pagsasaayos sa paghahabol. Ang ika-7 ay ang karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Ito ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa matalinong pagkonsumo. May karapatan sa consumer education. Nagtatanong at nagtatanggol sa iyong karapatan. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbanging makatutulong sa mga desisyon pangmamimili. Kailangang panatilihin ang pagiging wais sa pamimili upang hindi napagsasamantalahan. At ang ika-8 at huling karapatan ay ang karapatan sa malinis na kapaligiran.
Ito ang pagkakaroon ng sanitasyon sa pamilihan at malinis na mga paninda. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, batid nating lahat na ang kalinisan at kalusugan ay sadyang napakahalaga. Kung kaya't ang karapatan na ito ay dapat maibigay sa bawat mamimili. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng buong may kapal.